Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muli, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa mga pinagpipitagan nating mga panauhin na nandirito ngayon, at sa lahat ng mga pinagpipitagan din nating mga tagapagsubaybay sa bawat pag-aaral, kapahayagan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating isinasalita, naway ang bawat isa sa inyo ay makakuha ng mga iilang aral na maaari niyang magamit sa tinatawag na buhay niya sa daigdig na ito. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, muli durugtungan natin ang ating tinalakay nung una na kung saan itinalakay natin ang bid'ah. Muli nating ibalik ang bid'ah, ika nga, at ta'abbud lillahi bima lam yashra'ha Allah. Ang bid'ah, ang kanyang kahulugan, pagsamba, gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ang pagsambang ito ay hindi isinabatas, hindi isinautos ni Allah subhanahu wa ta'ala. O kaya, ika nga, ang kahulugan ng bid'ah, al-bid'ah at ta'abbud lillahi bima laysa alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wala khulafa'uhu ar-rashidun. Ang pagsamba daw, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, gawain pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi ito isinautos, hindi ito isinagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at gayon din naman hindi ito inutos, hindi ito nakita na isinagawa ng mga khulafa o rashidun, ng mga khalifa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali. Hindi nakita ang mga gawain na ito sa kanila. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, madali lang po natin malaman kung ang ating gawain ay isang bid'ah. Ang bid'ah po, tulad ng sinabi natin, ito ay tinatawag na imbentong gawain na umuugnay sa pagsamba. Ito ay mga pagbabago na dinadala sa Islam na umuugnay sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala, nang ibinaba niya ang Quran, lubos na itong ganap. Lahat ng kautusan, lahat ng maaaring gawin ay inutos na ni Allah. Kaya sinabi niya ganap na ang Quran. At inutos niya rin sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kanyang itong ipahayag, na kanyang itong ipaliwanag sa lahat ng mga tao, upang hindi sila makapagsagawa ng tinatawag na gawaing pagbabago, gawaing imbento na wala naman sa pananampalatayang Islam. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnas ma nuzzila ilayhim. Yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ipinanaog namin, O Muhammad, sa iyo. At ipinanaog namin, o ipinahayag namin, O Muhammad, sa iyo, ang paalaala, patnubay na siya ang Quran, upang iyong maipaliwanag, upang iyong maitalastas sa mga tao kung ano ang ipinahayag sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Talastasin mo, ipaliwanag mo, ika nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao kung ano ang mga ipinahayag, kung ano ang dapat nilang gawin, kung ano ang dapat nilang gampanan. Kaya hindi tayo maaaring makagawa ng isang gawaing pagbabago, ng isang gawaing hindi isinautos, isinabatas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi inutos ni Allah sa mahal na propeta na ipaliwanag niya ng may kahigitan
ang mga kautusan ni Allah upang ang mga tao hindi na makakagawa ng mga bagay na hindi isinautos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban na lang, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung ang tingin natin ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya ginanap, hindi niya sinunod si Allah subhanahu wa ta'ala na ipahayag ang lahat ng mga kautusan ni Allah, faliyadu billah, naway walang Muslim na mag-isip ng ganun. Tandaan po natin, ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ballagal balagul mubin walam yatruku tarikan yusalu ilal jannah wa yubaidu minan nar illa bayyanahu lil ummah. Yun po ang ating lagi ang tatandaan. Ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang papuri at kapayapaan ay mapasa kanya. Talaga namang ipinahayag niya, ibinalita niya, isinalaysay niya ng may kahigitan, ng higit na kaliwanagan ang bawat kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yatruku tarikan. At ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nag-iwan ng isang landasin. Ang landasing ito ay maghahatid sa kanyang mga umma, sa kanyang mga tagasunod sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ito ay kanyang isinalaysay sa kanila. Ito ay kanyang isinalaysay ng may kahigitang pagpapaliwanag at paglalarawan upang maisagawa ng mga tao sa buhay nila. At hindi rin nag-iwan ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga gawain na maglalayo sa kanila sa impyerno, sa nagliliyab na apoy, sa kaparusahan ni Allah, kung hindi ito ay ipinaliwanag, isinalaysay ng mahal na propeta upang maiwasan nila. Ganun kamasikap ang mahal na propeta sa kanyang mga umma. Hindi siya nag-iwan ng kahit na anong bagay na maaring ikakapasok ng tao sa paraiso kung hindi ito ay isinalaysay upang maisagawa. At ganyan din, hindi siya nag-iwan ng kahit na anong bagay na maging dahilan sa ikakapasok ng tao sa impyerno kung hindi ito ay kanyang isinalaysay sa mga tao upang maiwasan nila, upang mailayo nila ang kanilang sarili sa mga bagay na ito. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, thabata fil hadith as-sahih, talaga ito ay naitala, nakasaad sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allah min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. Rawahu Muslim. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay niriwayat ni Muslim, na isinalaysay ni Abdullah bin Amr, kinalulugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Abdullah bin Amr, nagsabi-sabi niya ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagsalaysay daw ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ma ba'atha Allah min nabiyyin ma ba'atha Allah min nabiyyin, walang nabi na ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi karapatan lamang sa kanya ng kanyang mga umma, na kung saan ipaliwanag niya ang mga kabutihan, ang mga kautusan na maaaring magawa ng isang tao para sa ikakaparaiso niya. Ibig sabihin, karapatan daw natin yun. Illa kana haqqan alayhi. Ibig sabihin, karapatan natin na kung saan ipatnubayan niya tayo sa mga bagay na mabubuti, lalo't higit mga bagay na magdadala sa atin sa paraiso. Karapatan daw natin yun. Sabi ng mahal na propeta na kung saan ipaliwanag niya.
Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, lahat ng mga gawain na umuugnay sa atin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala na nalalaman ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga gawain na maaring ikapaparaiso ng isang Muslim na nalalaman ng mahal na propeta, kanya na itong isinalaysay upang ang bawat tao na nagmamahal, naglilingkod, sumasamba kay Allah ay may isasagawa ito upang sila ay gantimpalaan ni Allah subhanahu wa ta'ala, upang maging dahilan ito ng kanilang paraiso at pagpapala sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. So wala ng mga gawain na magdadala sa umma ng mahal na propeta, sa nasyon ng mahal na propeta, na maaring makapagdala sa kanya sa paraiso, makapagdala sa kanya sa karangalan sa harapan ni Allah, kung hindi isinalaysay ng mahal na propeta. Wa yunzirahum sharru ma ya'lamuhu lahum. At kanyang balaan ang kanyang mga umma sa mga masasamang gawain, kahit na ito ay kalitliitan, na kanyang nalalaman, dapat niyang sabihin, dapat niyang isalaysayin sa kanyang mga umma, dahil karapatan daw ito ng kanyang mga umma, dahil karapatan natin bilang mga mananampalataya sa Islam na kumikilala kay Allah, na isalaysay sa atin ng kanyang sugo ang mga gawain na maaring magdala sa atin sa kapahamakan para maiwasan natin. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, bakit maraming mga Muslim nakapagsasagawa ng bid'ah? At lalo pa nila at ipinagtatanggol nila ito. Pinagtatanggol nila ito. Kung sino-sinong mga ulama ang binabanggit nila para maipagtibay lang, para mailarawan lang sa harapan ng tao na ang bagay na ito ay pinapahintulutan o pwedeng gawin. Alam niyo po, kalapastanganan ito sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos niya sabihin, walang sugo na isinugo ni Allah kung hindi karapatan sa kanya ng kanyang mga umma na ipaliwanag niya ang mga gawain kahit kalitliitan man. Tulad sa nakasaad sa hadis ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, "Ma taraktu min shay'in yuqarribukum ila al-jannah illa wa qad haddathtukum bihi." Sinabi ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam, wala po, sabi niya, nag-iwan ng isang bagay na maglalapit sa inyo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ito ay aking isinalaysay. Kung hindi isinalaysay ko ito, ang bagay na ito para sa inyo, para inyong maisagawa. Ngayon, itong mga bid'a na ating nagagawa, naisalaysay ba ito ng mahal na propeta sa atin? Dahil iniisip natin ang mga bid'a ay magdadala sa atin sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga nagsasabi, bakit hindi pinapahintulutan samantala ang ginagawa namin naman sa gawain namin? Nagbabasa kami ng Quran. Sinasabi nila, nagsasalaysay kami ng mga kasaysayan ng mahal na propeta sa mga sinasabi niyong bid'a. Halimbawa na lang tulad ng Maulidun Nabi, na hindi naman isinagawa ng mahal na propeta, hindi rin isinagawa ng mga sahaba, ng mga tabi'in, hindi rin isinagawa ng arba'a madahib, ng ating pinagkukunan ng ating mga madhab, bawat isa sa atin. Hindi rin nila isinagawa. Pero bakit kapag sinasabi natin yung tuwak bala, alam niyo ba may tinatawag na tuwak bala? Maraming mga Muslim nagsasagawa nito sa Pilipinas, sa Malaysia, sa Indonesia, at sa mga iba't ibang dako ng mundo. Yung tuwak bala. At sinasabi natin, bid'a rin ito. Minsan, sinasabi pa natin, shirk ito. Yung mga tao, ganun din ang sinasabi nila. Hindi nyo ba alam sa tuwak bala? Ang binabasa namin ay Quran, dahil nasaksihan ko mismo sa aking sarili. Kasi isa sa mga kaanak ko mismo gumagawa nito. Alam niyo ba kung ano ang binabasa nila kapag sila ay nagtutuwak bala? Ibig sabihin tuwak bala, yung ilalayo mo yung mga sakuna na maaring maranasan ng isang tao. Yung mga bala para hindi makalapit. Ano ang binabasa nila?
Isa sa mga binabasa nila, yung aya sa Suratul Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ شَدًّا. Yun ang isa sa mga binabasa nila. Quran ang binabasa nila. Pero bakit natin sinasabi ang gawain na yun ay bid'ah? Dahil ang gawain na yun, kahit binabasahan pa ng Quran, hindi yun isinagawa ng mahal na propeta at hindi yun isinautos ng mahal na propeta. Gayon din, hindi nakita sa mga sahaba niya, hindi nakita sa mga tabi'in. Kahit Quran pa ang binabasa habang isinasagawa nila ang bagay na ito. Bakit natin sinasabi bid'ah? Kasi hindi nga nakita gawaing pagbabago, gawaing imbento sa pananampalatayang Islam, pagkatapos na pinaging ganap, ginawang kompleto, ginanap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kautusan sa pananampalatayang Islam. Bakit natin daragdagan? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung nagsala ka ng Maghrib, dinagdagan mo ng 1 raka o dinagdagan mo ng 2 raka. Ang binasa mo naman doon, ayat ng Quran, Suratul Fatiha, halimbawa. Wala kang ginawa kung hindi papuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sasabihin natin ang ginawa niya ay bid'ah. Kasi bakit? Ang pagdarasal ay kinumplito na. Nakita na kung paano isinagawa ng mahal na propeta. Sallu kama ra'aytumuni. Magdasal kayo katulad ng pagdarasal na nakita ninyo sa akin. So tayong mga Muslim, ang gagawin natin para hindi tayo malagay sa kalagayan ng pagbabago at imbento, lagian natin kuning huwaran, palatandaan, pamantayan, magandang halimbawa ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba, ang mga tabi'in at ba'ut tabi'in. Dahil sila ang sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, pinaka mainam na mga tao na maaari nating pagkukunan ng ating pananampalataya. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, hindi nangangahulugan binasa mo ay Quran sa gawain na yan. Hindi nangangahulugan binasa mo ay kasaysayan ng mahal na propeta. Hindi nangangahulugan dahil binasa mo ang Isra wal Mi'raj sa isang gawaing pagsamba na isinasagawa mo, yan ay papahintulutan na. Kahit Quran pa ang binasa mo sa panahon na yan, kapag hindi inutos sa iyo, huwag na huwag mong gawin. So ang mga Muslim nagkasundo. Hindi ba mabuti yung halimbawa at wakbala, yung itulak mo ang mga sakuna at binasa mo yung Quran? Bakit ang bawat isa nagsasabi ito ay bid'ah? Ito ay haram, ito ay pinagbabawal. Kasi ang bawat isa sasabihin niya, hindi ang ginawa ng mahal na propeta. Kahit Quran pa ang binabasa nila dyan. Yung mga tahali na ginagawa ng matatanda, sinasabi natin bid'ah yan. Kasi bakit natin sinasabing ganun? Sinasabi natin hindi nakita sa gawain ng mahal na propeta. Pero bakit ang ibang mga bid'ah hindi natin kayang sabihin na bid'ah, pinagpapagtanggol natin? Namimili ba tayo ng bid'ah? Pag maganda sa paningin natin, gagawin natin, at pag hindi maganda sa paningin natin, hindi natin ginagawa? Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pakinggan natin yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taraktu min syai'in. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wala akong iniwang bagay, mapasalita o gawa o kaparaanan na ikakalapit ninyo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi ito ay aking isinalaysay sa inyo. Wala min syai'in at wala ring bagay na maglalayo sa inyo sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala na inihanda niya sa mga makasalanan, sa mga suwail, kung hindi ito ay aking isinalaysay sa inyo upang inyong maiwasan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kahit nakaliit-litang bagay, ika nga ni Abi Dar radiyallahu anhu, laqad tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam
o laqad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fis sama' illa dhakarna minhu ilma. Sinabi na Abi Dharr, kinalulugdan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nagsabi, talaga namang yumauna ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, walang ibon na lumilipad sa kalangitan na nagpapagaypay ng kanyang pakpak kung hindi binanggit ng mahal na sugo sallallahu alaihi wasallam kung ano ang makukuhang aral sa kanya. Biro mo, ang paglipad ng ibon ng kanyang pagpapagaypay sa kalangitan, isinalaysay ng mahal na propeta ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang makukuhang kaalaman dito, samantala ang mga bid'a na napakaraming ginagawa ng mga tao at ipinapaikot nila yon, minsan buwan-buwan, minsan taon-taon sa sarili nila. Hindi nabanggit ng mahal na propeta, hindi isinagawa ng kanyang mga sugo o hindi isinagawa ng mga tabi'in, ng mga sinaunang pantas at dalubhasa sa Islam, maliban na lamang after ng mga 4th century, 5th century, 6th century. Kaya kung tayo ay kukuha ng ating mga halimbawa, huwaran sa pagsamba natin, sa pagsunod natin, yung kapanahunan ng mahal na propeta, panahon ng mga sahaba, panahon ng mga tabi'in, panahon ng mga atba'ut tabi'in, dahil makakatiyak tayo ang ating mga gawain ay ligtas, may kadalisayan sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, yung mga bagay na iniwan na, yung mga bagay na hindi na binanggit, yung mga bagay na hindi na ipinasagawa, bakit natin isasagawa? Kaya nga sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, wa sakata an asya rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Yung mga bagay kung saan nanahimik na ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya na binanggit, hindi niya na isinasagawa o hindi niya ipinasagawa, rahmatan lakum, ito ay habag na sa inyo. Dahil hindi nais ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam mabigatan tayo. Mabigatan tayo, mahirapan tayo. Kaya yung mga bagay na hindi niya na binanggit, hindi niya ipinasagawa, hindi nangangahulugan kinaligtaan yun, hindi nangangahulugan nakalimutan yun, iwinaksi na natin, naalaala natin yun. Tulad ng mga sinabi ng mga ilan na gumagawa ng bid'ah sa Maulidun Nabi. Ang sabi nila, isinalaysay lang naman namin sa araw na yan, na itinakdang araw na yan, ang kasaysayan ng mahal na propeta. Nagbabasa lang naman kami ng Quran, nagpapakain lamang kami. Isinasalaysay namin ang Isra wal Miraj. Ang katanungan, bakit sa tuwing araw na yan kayo ay nagsasalaysay? Napakaraming araw, napakaraming buwan. Ibig sabihin na alaala lang natin ang mahal na propeta sa ganyang araw? Nakapagsasalaysay lang tayo patungkol sa Isra wal Miraj sa ganyang araw? Bakit hindi natin isasalaysay araw-araw? Bakit hindi natin isalaysay sa isang linggo minsanan ang kasaysayan ng mahal na propeta? Bakit doon sa tuwing araw na yun? At paulit-ulit. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung tayo ay sinasabihang bid'ah ang gawain na yan, dapat tayong makinig. Dahil ang gawain na yan ay hindi sinagawa ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung nais natin isalaysay ang kwento ng mahal na propeta, lagi natin isalaysay sa ating mga anak, sa ating mga kaanak, sa ating mga kapatid na Muslim. Hindi lang sa panahon na tinatawag natin ihtifal bi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ang pag-celebrate sa kapanganakan ng mahal na propeta. Pagkatapos ang kukunin nating dalin, yung pag-aayuno ng mahal na propeta.
So dahil ang karamihan sa mga tao, ang dalil daw para pahintulutan ang maulid, dahil ang mahal na propeta ay nag-ayuno. Hindi niyo po ba alam? Ang kabaliktaran ng paraiso ay impyerno. Ang kabaliktaran ng masama ay mabuti. Ano ang kabaliktaran ng pagsasaya? Pag-aayuno. So hindi maaari ang idalil mo ay kabaliktaran. Ang ipangdalil mo sa ihtifal, sa pag-celebrate, ay pagtitimpi, pagtitiis sa hindi pagkain. Dahil kabaliktaran yun. Yun ay kiyas ma'al-farid. Pagpapagahambing na hindi magkahalintulad, na magkaiba ang kalagayan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, sa bawat gawain natin, ating pakakaisipin muna. Huwag ang kapusukan. Huwag ang kanasahan natin, kapusukan natin. Huwag ang dahil sa kaibigan natin, dahil siya ay nagturo sa atin, kaya natin gagawin ng isang bagay. Kailangan mong ilagay sa iyong isipan kung ang bagay na ito ay ginawa ng mahal na propeta, ginawa ba ng mga sahaba ng propeta, ginawa ba ng mga tabi'in? Dahil sila ang pinakamainam na kapanahunan. Kung nais natin magtagumpay sa kabilang buhay. Kaya lagi natin pakakatandaan ang sinabi ni Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, na kung saan sinabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Wa fi riwayah Muslim, sinabi niya, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. So ano ang sinabi ni Aisha radhiyallahu anha? Sinabi ni Aisha, kinalulugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ika nga niya, sino mang gumawa ng mga pagbabago sa paraan ng pananampalataya sa relihiyong ito, na hindi naman kabilang, ika nga ng Aisha, hindi naman kabilang dito, ito ay tatanggihan, ito ay hindi tatanggapin sa kanya. Tatanggihan ito sa kanya. Tatanggihan sa kanya, ibabalik sa kanya ang gawain na ito. At sinabi ni, sa riwayat ni Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino man ang gumawa ng mga imbintong gawain, mga pagbabago, na hindi namin ipinag-uutos, ika nga ng mahal na propeta, ito ay tatanggihan. Ito ay ibabalik lamang sa kanya. So kung ang mga gawain na ito ay hindi pinag-uutos, ang mga gawain na ito ay hindi isinagawa ng mahal na propeta, o inuutos ng mahal na propeta, ay hindi rin makita sa mga sahaba niya, ito ay dapat nating tanggihan. Bakit? Dahil ang gawain na ito ay hindi katanggap-tanggap. Kahit nilagyan pa nila sa gawain na yan ang salita ni Allah, kahit nilagyan pa nila sa gawain na yan ang pagsalaysay sa kasaysayan ng mahal na propeta. Kaya mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, kung nais natin magtagumpay, lagi ang natin kunin bilang huwaran ang mahal na propeta, kunin natin siya bilang magandang halimbawa, siya at ang mga sahaba niya, gayon din ang mga tabi'in, upang ang ating mga gawaing pagsamba, makakatiyak tayo na ito ay tama at ikinakagalak sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, durugtungan po natin ang ating pagtatalakay patungkol sa mga imbintong bagay, sa mga pagbabago na tinatawag nating bid'a sa susunod nating episode. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.